Magandang araw po sa inyo. Ako po si Celso, taga Barangay San Bernabe, sa bahagi ng Quezon. Matagal ko na pong gustong ibahagi sa inyo ang kwentong ito kasi hanggang ngayon, kahit 4 na taon na ang lumipas, hindi pa rin ito nabubura sa isip ko. Totoong nangyari to at ako mismo ang nakasaksi sa ilan sa mga bahagi ng pangyayaring yon. Ang kwento ni Athena, ang babaeng binuntis ng isang nilalang na hindi tao. Taong 1984, panahong simple pa ang buhay sa aming baryo. Lahat magkakakilala, halos bawat kanto may taniman ng nyog. At sa gabi, tanging kuliglig at alon ng hangin sa palayan ang maririnig. Doon ako lumaki kasama ang 3 kong matalik na kaibigan, sina Athena, Mildred at Carlo. Si Athena ang pinakamatanda sa amin, 21 noon. Maputi, maamo ang muka at kahit simpleng dalaga lang, maraming nagkakagusto. Si Mildred naman, tahimik pero matapang. Siya yung tipo ng kaibigang hindi takot makipagsabayan kahit kanino. Si Carlo, pinsan ni Athena. Siya yung laging kasama ko sa paghuhuli ng isda sa sapa o kaya pagputol ng kawayan sa gilid ng gubat. Ako naman si Celso, ordinaryong binata lang, anak ng magsasaka. Nung una normal ang lahat, pero isang araw, napansin namin ni Carlo na si Athena madalas nang lumabas mag-isa. Minsan daw gabi na nasa may balitian pa rin. Yung parte ng baryo kung saan may lumang punong balite at halos walang dumadaan kapag malalim na ang gabi. Athena, bakit gabi ka na umuwi? Tanong ko minsang nakasalubong ko siya sa may kalsada. Ngunit, ngumiti lang siya. May kinakausap lang ako, Celso, kaibigan ko. Kaibigan? Sino? Tanong ko. Basta hindi mo siya kilala. Sagot niya sabay iwas ng tingin. Tahimik na lang ako noon pero sa loob ko parang may kakaiba. Hindi normal sa kanya ang ganon. Dati takot nga yan lumabas pag nagdidilima. Pero ngayon parang hindi na siya natatakot kahit mag-isa. Pagkaraan ng ilang linggo, si Mildred ang unang nakapansin ng pagbabago sa kanya. Celso, napansin mo bang pumapayat si Athena? Tapos parang laging tulala. Oo nga. Si Carlo nga sabi may narinig daw siyang boses sa may baliti kagabi. Parang si Athena daw yung tumatawa. Napatigil si Mildred. Tumatawa? Gabi na? Tumango ako. Mga 10:00 sabi ni Carlo. May kausap daw siya doon na lalaki. Pero nung nilapitan niya, wala siyang nakita. Napalunok si Mildred. Halatang kinilabutan. Baka naman sinasabing lalaki hindi naman tao yun. Hindi ko sinagot yun kasi sa baryo namin marami ng kwentong umiikot tungkol sa mga engkanto sa may balite. May nawawala daw na bata noon tapos kinabukasan natagpuan lang sa ilalim ng puno. Buhay pero tulala. May mga baka rin daw na bigla na lang nagkakasakit kapag napapadaan doon. Pero dahil sanay na ang mga taga-baryo, naging normal na lang yung mga takot sa mga kwentong ganon. Isang gabi ng Sabado, napagpasyahan naming puntahan si Athena. Nasa bahay lang siya noon, nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa buwan. Tahimik ang paligid, tanging huni ng tuko at hangin lang ang maririnig. Athena? Tawag ni Mildred. Napalingon siya pero may kakaibang lamlam sa mga mata niya. Para bang malalim ang iniisip. Oh, nandito kayo. Sabi niya, bahagyang nakangiti. Gabi na bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Carlo. Hindi ako makatulog Ang ganda kasi ng buwan. Nagkatingin ang kaming 3. Hindi naman kami sanay na ganito siya katahimik. Dati yung bungis-ngis na Athena,
Pero ngayon, parang laging malayo ang tingin. Maya-maya, bigla siyang tumayo at tinuro ang puno ng balite sa di kalayuan. "Doon siya," mahina niyang sabi. Sino?" "Si Ramil. Siya yung kaibigan ko, laging nandyan." Napakunot noo si Carlo. "Sino bang Ramil?" Hindi na siya sumagot. Pumasok na lang siya sa bahay at sinara ang pinto. Naiwan kaming tatlo sa labas, nagkakatinginan. "Carlo, naririnig mo ba yung pangalan ni Ramil dati?" Hindi ah. Wala namang ganong tao dito sa San Bernabe." Kinabukasan nagulat ang buong baryo. Si Athena biglang nagsuka ng dugo sa harap ng bahay nila. Tinagbo siya ng nanay niya sa albularyo. Pagbalik nila, namumutla si Aling Rosa, nanay ni Athena. "Ano raw ang sabi?" tanong ni Mildred. "May bumisita raw sa kanya, hindi tao. Sabi ng albularyo, nakipagsiping daw si Athena sa engkanto." Napahawak ako sa ulo ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi. Pero nung nakita ko si Athena kinagabihan, halos hindi ko na siya makilala. Maputla, may itim sa ilalim ng mata, at ang tiyan, unti-unti nang bumubukol. "Athena, bakit hindi mo sinasabi sa amin kung ano talagang nagaganap?" tanong ko. Tahimik lang siya. Ilang sandali bago siya sumagot. "Celso, hindi ko sinasadya. Akala ko tao siya. Ang bait niya, pero isang gabi dinala niya ako sa ilalim ng puno. Pagdilat ko, iba na ang paligid. Ang liwanag, pero walang araw. At ang mga tao hindi naglalakad. Parang lumulutang tapos..." Huminto siya. Nanginginig ang boses. Hindi ko na alam kung anong nangyari pagkatapos noon. Hindi ko na rin siya pinilit magsalita, pero mula noon, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari sa baryo namin. Tuwing gabi may maririnig na yapak sa bubong ng bahay ni Athena. Minsan parang may humahaplos sa mga pader o may aninong dumaraan sa likod ng bintana. "Celso, tulungan mo ko. Naririnig ko na naman yung iyak ni Athena." Tawag ni Mildred isang gabi habang kumakatok sa bahay ko. Agad akong sumama sa kanya. Pagdating namin, si Athena nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang tiyan at umiiyak. "Umalis siya, Mildred. Si Ramil, hindi ko siya mapigilan." Sigaw niya. Biglang lumamig ang paligid. Naramdaman kong may dumaan na malamig na hangin sa pagitan namin. Lahat ng kandila sa altar ng bahay biglang namatay. "Athena! Ano yan? Sino yung Ramil na yan?" "Hindi niyo siya makikita, pero nandito siya." Pagkasabi niya nun, may maririnig kaming malakas na kalabog sa labas. Parang may bumagsak. Pagbukas namin ng pinto, wala namang tao. Pero ang mga dahon ng balite parang umiikot sa hangin kahit walang ihip. Pagkatapos nun, nagpasya si Aling Rosa na ipaalbularyo ulit si Athena. Dinala siya kay Mang Emong, ang pinakamatandang manggagamot sa baryo. Ayon kay Mang Emong, hindi ordinaryo ang kaso ni Athena. "Hindi ito basta sumpa o sakit. May kasunduan siyang hindi niya alam. Ang engkanto, kapag pinili ka, hindi ka na basta makakatakas." Pinainom niya si Athena ng tapal na galing sa ugat ng dapdap at binigyan ng pulseras na gawa sa pulang sinulid. Pero kahit ganon, tuloy pa rin ang mga kakaibang pangyayari. Pagkalipas ng ilang buwan, lumaki ng husto ang tiyan ni Athena. Pero kakaiba, hindi normal na bilog kundi parang may gumagalaw sa loob na hindi tao. Minsan nakikita naming parang kumikilos ang tiyan niya kahit wala pang 7 buwan. "Mildred, hindi normal yan. Parang may buhay na kakaiba sa loob niya." Tumango siya, halatang takot. "Celso,
Kailangan nating gawin ang sinasabi ni Mang Emong. Kailangan nating harapin ang engkanto bago manganak si Athena. Kinabukasan, maaga kaming nagpunta ni Mildred sa bahay ni Mang Emong. Tahimik ang baryo ng umagang yun, pero ramdam ko sa hangin yung bigat ng gabi kagabi. Parang may kung anong nakamasid sa amin habang naglalakad kami sa daan papunta sa bahay ng albularyo. Pagdating namin, nag-alay ng insenso si Mang Emong sa harap ng kanyang maliit na altara. May mga dahon ng anahaw, mga tuyong bulaklak at bote ng langis. Mang Emong, lumalala na po si Athena. Hindi na siya makatulog. Lagi niyang sinasabi na bumabalik si Ramil. Tumingin si Mang Emong sa amin. Mabigat ang mga mata. Ramil, yan ba ang pangalan ng engkantong nakabuntis sa kanya? Opo, sabi raw ni Athena, dun sila nagkita sa may punong balite. Sagot ko. Hindi na bago yan. Noong dekada 70, may dalagang ganyan din dito. Nakipagkaibigan daw sa isang gwapong lalaki. Paglaon, nalaman naming hindi tao. Engkanto rin, tagabantay ng mga puno na balite. Napatitig ako sa kanya. Ano nangyari sa dalaga, Mang Emong? Tanong ko. Tumikhim siya, parang ayaw sagutin. Hindi ko na naabutan ang dulo, pero ang sabi ng mga matatanda noon, nawala raw siya isang gabi at nang makita ulit, may karga na siyang bata. Hindi siya nagsalita kailanman kung sino ang ama. Tahimik kami sandali. Ramdam kong kumabog ang dibdib ko. Parang unti-unti nang inuulit ng kasaysayan ang sarili nito. Kung ganoon, paano natin matutulungan si Athena? Sabi ni Mildred. Kinuha ni Mang Emong ang isang maliit na bote ng langis. Ito ang langis na galing sa ugat ng kamangyan. Ipatak niyo ito sa noo ni Athena bago siya matulog. Huwag niyo siyang pabayaan sa gabi. At tandaan ninyo, huwag na huwag ninyong hahayaang lumapit siya sa balite kahit anong mangyari. Tumango kami ni Mildred. Agad kaming umuwi, dala ang langis at panalangin na sana makatulong iyon. Pagdating namin sa bahay ni Athena, naroon na si Carlo. Pawis na pawis siya, halatang galing sa takbuhan. Celso, Mildred, kanina pa nagwawala si ate sa loob. Sabi niya, gusto niyang lumabas. Gusto raw niyang puntahan si Ramil. Agad naming tinakbo ang silid ni Athena. Nakita namin siyang nakaupo sa sahig, nakatali ng lubid sa kamay at umiiyak. Athena, huwag kang lalabas, sabi ni Mildred habang nilalapitan siya. Naghihintay siya sa akin. Sabi niya, kukunin niya kami ng anak namin. Sabi ni Athena, nanginginig ang boses. Walang anak, Athena. Engkanto yan, niloko ka lang niya. Sabi ni Carlo. Pero tumingin si Athena kay Carlo na parabang may ibang nilalang na nakamasid sa mga mata niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Carlo. Hindi siya masama, sabi ni Athena. Lalong lumamig ang paligid. Biglang may kumalabog sa bubong, parang may mabigat na bumagsak. Napatakbo ako sa bintana, pero wala akong nakita maliban sa mga dahong umiindayog kahit walang hangin. Celso, yung langis, sabi ni Mildred. Agad kong ipinahid sa noo ni Athena ang langis. Pagdampi ko pa lang, bigla siyang napasigaw. Parang may nasusunog sa loob niya. Aray ko, masakit, sigaw niya. Hawak ang tiyan. Athena, anong nangyayari sa'yo? Tawag ni Carlo. Nang tumigil siya sa pag-iyak, nakatulog siya bigla. Tahimik, pero ang tiyan niya gumagalaw parang may kumikilos sa loob. Hindi gaya ng normal na pagbubuntis. Para bang may kamay na tumutulak mula sa loob. Napatakbo kami palabas. Halos nanginginig si Mildred. Celso, kailangan natin ng tulong. Kinabukasan, pinatawag namin si Mang Emong. Dumating siya bandang hapon
Dala ang kanyang lumang bag na puno ng dahon, asin at kandila. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang napahinto. Malakas ang presensya dito. Narito siya. Hindi siya umalis. Si Ramil? Oo, at nakatali ang kaluluwa ni Athena sa kanya. Agad siyang nagsindi ng 3 kandila at nagsimulang magdasal. Naglagay siya ng asin sa 4 na sulok ng bahay. Habang nagdarasal, biglang lumakas ang hangin sa loob, kahit sarado ang mga bintana. Umalis ka na. Hindi ka nararapat dito. Sigaw ni Mang Emong. Biglang may narinig kaming boses. Boses ng lalaki. Mahina, pero malinaw. Hindi mo siya maaalis sa akin. Napalingon kami. Si Athena gising na, pero hindi siya yung dating Athena. Ibang-iba ang itsura ng mga mata niya. Parang walang puti. Itim lang lahat. Ramil, bulong niya, sabay ngiti na nakatitindig balahibo. Hindi mo siya makukuha, sigaw ni Mildred habang hinahawakan ang kamay ni Athena. Pero biglang napatras si Mildred, parang tinulak ng hindi nakikitang lakas. Napatumba siya sa sahig. Mang Emong! Celso, kunin mo ang bote. Ipatak mo ulit sa noo niya. Ginawa ko kaagad, pero bago ko pa maipatulo, biglang sumigaw si Athena. Hindi na boses niya ang boses na iyon. Boses ng lalaki. Hindi niyo alam kung anong ginagawa ninyo. Tumigil kaming lahat. Ramdam ko ang lamig sa batok ko. Parang may humihinga sa likod ko. Pagkaharap ko, may aninong matangkad na nakatayo sa may pintuan. Mahaba ang buhok, maputi ang balat, at nakasuot ng lumang barong Tagalog. Pero hindi siya tao. Alam ko, ang mga mata niya kumikislap sa dilima. Ramil, kunin mo ko, sabi ni Athena habang umiiyak. Hindi mo siya madadala. Itinaas ni Mang Emong ang bote ng langis at ibinuhos lahat sa ulo ni Athena. Bigla siyang napasigaw at ang aninong lalaki unti-unting naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Nang matapos ang lahat, bumagsak si Athena sa sahig. Walang malaya. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siya. Tahimik, parang walang nangyari. Pero nang tumingin kami sa kanya, iba na ang aura niya. Hindi na siya mukhang pagod, pero wala ring emosyon. Kamusta ka na, Athena? Tanong ni Mildred. Wala na siya. Umalis na si Ramil. Pero napansin ko habang nagsasalita siya, may luha sa gilid ng mata niya. Pero bakit parang malungkot ka? Tanong ko. Dahil hindi ko siya mapapalaya. Kasi kahit wala na siya rito, may iniwan siya sa akin. At hinaplos niya ang tiyan niya. Nang marinig namin yun, nagkatinginan kami ni Carlo at Mildred. Ang tiyan niya kumikilos pa rin. Ang bata sa sinapupunan niya hindi basta tao. Bulong ni Mang Emong. Simula noon, binabantayan na namin si Athena. Gabi-gabi. Bawal siyang lumabas. Bawal lumapit sa balite. Pero kahit ganoon, may mga gabi pa rin na naririnig namin kumakaluskos sa labas. May humahaplo sa dingding. Carlo, paano kung bumalik yung Ramil na yun? Sabi ko isang gabi habang nagbabantay. Kung babalik siya, handa akong ipagtanggol si ate kahit anong mangyari. Biglang may kaluskos sa ilalim ng bahay. Napatingin kami pareho. Mula sa dilim, may lumabas na anyo ng lalaki. Nakayuko, mahaba ang buhok at walang muka. Siya na yan! Sigaw ko. Halos mapasigaw kong sabi yun. Tinuro ko yung nilalang sa ilalim ng bahay. Sumigaw si Carlo. Ate, huwag kang lalabas! Sabay hawak sa pintuan para isara. Pero bago pa niya masara, biglang may humampas na malakas na hangin. Parang may puwersang tumulak mula sa labas. Bumukas ulit yung pinto at sa gilid ng liwanag ng gasera,
Nakita namin yung lalaking anyo. Matangkad, maputla, mahaba ang buhok at wala ngang muka. Parang tinabunan ng anino ang buong ulo. Athena, halika na. Malalim at malamig na tinig. Ramila, bakit bumalik ka? Tanong naman ni Athena. Dahil hindi pa tapos ang kasunduan natin, kukunin ko na kayo. Athena, huwag kang lalapit, sabi naman ni Mildred. Pero parang wala si Athena sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang tumayo at kahit hinahawakan siya ni Carlo sa may braso, parang may puwersang humihila sa kanya. Carlo, hawakan mo siya, sigaw ko. Hawak ko na, pero parang may tumutulak sa akin, sabi ni Carlo. Nakikita kong nanginginig ang mga braso ni Carlo. Halos mapunit na ang manggas niya sa lakas ng pagkakahawak kay Athena. Ramil, Sigaw ni Mang Emong na biglang sumulpot sa may likod. hindi mo siya maaaring dalhin. Walang karapatan ang tulad mo sa kaluluwa ng tao. Tumingin yung nilalang sa kanya. Kahit wala itong muka, naramdaman naming lahat na nakatingin itong diretso sa amin, sa mismong kaluluwa namin. Tanda, huwag mong pakialaman ang hindi mo naiintindihan. Kumalabog ulit ang paligid. Natigilan ang mga manok sa labas. Tumilapo ng mga gamit at ang mga kandila. Sabay-sabay namatay. Celso, ang gasera! Sigaw ni Mildred. Kinuha ko kaagad at pinailawan muli. Sa sandaling umilaw ulit ang paligid, wala na yung anino sa ilalim ng bahay. Pero si Athena, nawawala. Tangna, nasan si ate? Sigaw ni Carlo, halos maiyak sa galit. Tumakbo kami palabas. Sinundan yung bakas ng yapak sa putik. Humantong yung mga bakas sa may punong balite sa dulo ng baryo. Pagdating namin doon, nakita namin siya, si Athena, nakatayo sa harap ng puno. Yakap ang tiyan niya na umiiyak. Athena, tawag ko. Paglingon niya sa amin, nanlaki ang mata ko. Mukha niya ay parang hindi na sa kanya, maputla. Mga ugat na gilid ng pisngi at ang mga mata kulay abo. Celso, tulungan mo ko. Mahinang tinig niya. Alika, uwi na tayo, sabi ni Carlo habang dahan-dahang nilalapitan siya. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang umangat ang hangin at mula sa likod ng puno may lumitaw na liwanag. Puting-puti pero nakakasilaw. Mula sa liwanag na yon unti-unting sumulpot si Ramila sa anyong mas malinaw ngayon. Gwapo, makisig, pero ang mga mata malamlam at malamig. Hindi mo siya madadala, Ramil. Sa ngalan ng may kapal, lumayas ka! Sigaw ni Mang Emong, hawak ang bote ng langis at isang krus. Ngumiti lang si Ramila. Hindi mo ko kayang paalisin, matanda. Ang sinapupunan niya ay dugo ko na. Ang bata sa loob niya, kalahati ng lahi namin. Nang marinig ko yun, parang natuyuan ako ng dugo. Si Athena tuloy-tuloy lang ang pag-iyak. Hindi ko siya gustong saktan. Minahal ko siya. Pero kailangan niya bumalik sa lugar namin para mabuhay ang anak namin. Hindi siya sasama! Sigaw ni Carlo sabay hagis ng asin sa hangin. Sumigaw si Ramil parang nasusunog ang balat. Nagdidilim at naglalaho ang liwanag sa paligid. Hindi niyo alam ang pinapasok ninyo, sabi niya. Biglang umuga ang lupa sa paligid ng balite. Narinig namin ang mga sanga, parang naglalakad, gumagalaw, lumalapit sa amin. Mang Emong, ano to? Kailangan nating tapusin to ngayon. Celso, ilapit mo si Athena dito. Dali-dali kong nilapitan si Athena. Halos wala na siyang malay. Ilagay mo tong tali sa pulso niya. Utos ni Mang Emong sabay abot ng pulang sinulid. Pagkakabit ko pa lang ng sinulid, biglang sumigaw si Ramila. Hindi mo siya may tatali sa inyo. Umangat siya sa ere.
Kasabay nun, ang tiyan ni Athena gumalaw ng malakas. Napasigaw si Athena. Halos mawalan ng boses. "Celso, may lalabas!" sigaw ni Mildred. Tumingin ako at doon ko nakita ang hindi ko malilimutan habang buhay. Sa ilalim ng buwan sa gitna ng balite, bumuka ang tiyan ni Athena. Hindi ko maintindihan kung papaano parang may kamay na lumabas mula sa loob. Puno ng dugo pero walang sigaw, walang iyak ng sanggola. "Ang anak namin!" Lumapit si Ramila. Pero bago pa niya mahipo, hinampas ni Mang Emong ang krus sa hangin. "Sa liwanag ng Diyos, bumalik ka sa iyong pinagmulan!" Sumabog ang liwanag. Ang puno ng balite parang nagliyab pero walang apoy. Lahat kami natumba. Pagmulat ko, wala na si Ramila. Wala na rin ang liwanag. Si Athena nakahandusay sa lupa, walang malay. May sugat sa tiyan, pero parang walang dugo. At sa tabi niya, may maliit na nilalang. Parang sanggol pero kulay abo ang balat. Sarado ang mata at walang umuugong na hininga. "Diyos ko!" Mahina kong sabi. Si Carlo nakaluhod sa tabi ng kapatid niya. Umiiyak. "Ate, gumising ka naman ate." Dahan-dahang dumilat si Athena. "Celso, nawala na siya?" "Wala na si Ramil, Athena," sagot ko. Pero umiling siya. "Hindi nandito pa siya." At itinuro niya ang sanggola. Nang lumapit ako, nakita kong kumilos yung nilalang kahit hindi pa humihinga. Ang mga mata nito biglang bumukas, kulay itim parang walang puti. "Celso, iyan ang kalahating engkanto," sabi ni Mang Emong. Napatras ako. "Ano gagawin natin dyan?" "Hindi natin pwedeng saktan, pero kailangan itong ilayo sa baryo." "Saan lugar?" tanong ni Mildred. "Tanging gubat ng malasugi ang kayang tumanggap ng ganitong nilalang. Iwan natin doon bago magbukang liwayway." Walang nagtanong pa. Dinala namin yung sanggola, binalot sa tela at naglakad papuntang gubat. Si Athena iniwan muna kay Aling Rosa, mahina pa. Pagdating namin sa loob ng gubat, halos alas 4 na ng umaga. Tahimik ang paligid, walang huni, walang hangin. "Dito, ilagay ninyo ang bata rito." Maingat kong inilapag yung nilalang. Nakapikit ito, parang natutulog. Pero bago pa kami umalis, biglang nagliwanag ang paligid. Malamlam na asula, parang liwanag ng buwan. "Umalis na tayo." Tumakbo kami palabas ng gubat. Pag-uwi namin, nakita namin si Athena gising na. Nakaupo siya, hawak ang tiyan. Parang alam niyang may nangyari. "Tapos na ba?" tanong niya. "Oo," sagot ni Carlo. Pero nanginginig pa rin ang boses. "Nilayo na namin yung sanggol." Dagdag pa niya. Ngumiti siya ng mahina. "Salamat. Sana matahimik na siya." Simula noon naging maayos na ang lahat. Si Athena, hindi na muling ginagambala ni Ramila dahil binigyan siya ng matinding pambakod poder at isinarado ang pangatlong mata upang hindi na makakita ng kung ano-anong nilalang o engkanto. Ngunit talagang tumatak na sa kanilang isipan at hindi na malilimutan ang karanasan naming iyon. Nang nabuntis si Athena ng engkanto. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.